Landas na mapanganib. Akit ng kasalanan. Pagpipilian sa buhay. Pag-asa'y nalalabanan. Isang hakbang pa lang sa bingit ng kapahamakan. Sa gitna ng dilim, sino magliligtas? Gusto kong makatulong sa pamilya ko. Gusto kong magkaroon ng magandang buhay. Pero parang ang hirap. Bakit ngayon ko lang? Aral ka pa ng aral? Wala ka namang kwenta? May project kasi kami, kailangan ko ng pera. Magkano ba? 100 sana. Akin na yan! Si Jillian, isang magaling na estudyante, nagnanais ng maayos na buhay para sa kanyang pamilya. Pero ang kahirapan ay isang mabigat na pasanin. Sa gitna ng kanyang mga pangarap, lumitaw ang isang bitak. Isang bitak na nagsisimula ng magdurog. Gusto ko ng mabilisan. Pero naku alam, malaki ang kita dito. Siya, si Rika. Ang pagparty ang sinasabi niyang paraan upang matakasan ng problema. Ngunit, ang problemang tinatakbuhan niya ang nagdala sa kanya sa matinding pagdurusa. Ang biyak na ito ay naging isang tulay. Isang tulay patungo sa droga. Para kay Rika, ito ay isang paraan upang makatakas sa kanyang mga magulang. Nikki! Wow, ang daming trabaho sa baba. Ikaw pa tulog-tulog lang? Ay, nagsasagot-sagot ka na! Halika nga dito! Hindi ka na nila mahal. Wala kang kwenta. Pabigat ka lang. Nikki! Nikki! Ano nangyari sa'yo? Wala po. Ano wala? Binubuga na naman ng mami. Wala. Init lang ang ulo ni Mama. Nikki, sabi ko sa'yo, di ba? Pag sumulo ka sa akin. Ano ka ba? Maliit na bagay lang ko. Ayaw ko kong solusyonan. May solusyon ako dyan. Alam mo masama yan eh. Walang masama kung susubukan mo. Makakatulong ito Para kay Nikki, ito'y isang paraan upang makalimot sa kanyang sakit.
Kung may gusto kang patunayan, hinding-hindi mo matatanggihan ang alok ng isang kaibigan. Para kay Sheena, ito'y isang paraan upang makasama ang kanyang mga kaibigan. At para kay Ati, ito'y isang paraan upang makaramdam ng koneksyon. Unang beses, unang tikim ng kalayaan, ang unang paglimot sa sakit. Ang bitak ay naging mas malawak at mas mahirap takasan. Ang bitak ay naging isang bangin at ang pagbagsak ay mabilis. Ang mga pangarap ay naglaho. Ang mga relasyon ay nasira at ang pag-asa ay naging isang malabong alaala. Ang bangin ay naging isang hukay na puno ng kadiliman. Ang bitak ay naging isang pader na tila hindi napapasag. Ang paglakbay sa paggaling ay mahaba at mahirap, pero ang pag-asa ay nagsisimula ng magningning. Ang bidak ay nagiging isang tulay patungo sa isang mas mahusay na buhay. Ang kwento ng mga tauhan ay isang paalala na ang pagkagumon ay isang problema na kayang harapin. Kung ikaw o ang isang kakilala mo ay nakikipaglaban sa pagkagumon, huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong. Maraming mga organisasyon at individual ang handang tumulong sa inyo. Ang paggaling ay posible.